Welcome back sa ating mga balitang basketball. Kaya pinili ni DeMar DeRozan ang Sacramento Kings kaysa sa Sixers, Lakers, Clippers at Miami Heat. Pag-uusapan natin yan. Malaking pangalan si DeMar DeRozan sa free agency. Siya yung tipong manlalarong makakapukol from the mid-range. Legit scoring machine tong si DeMar DeRozan at magaling din siyang defender. Maliban sa Kings, humahabol sa kanya ang Sixers, Lakers, Clippers at Miami Heat. Unang-una, itong 76ers, meron silang malaking big man. At si Tyrese Maxey, pwede silang bumuo ng Big 3 doon, super team mga idol. Pero alam mismo ni DeMar DeRozan na hindi naman talaga totoong contender ang 76ers kahit noon pa man. Kahit na nandiyan na nga si Joel Embiid, may James Harden sila, kasama pa nga nila si Jimmy Butler noon pero wala pa rin. Itong Lakers walang masyadong nagbago sa kanila. Isa yan sa mga factor kung bakit iniiwasan sila ng mga free agent. At itong Clippers naman, hindi rin ito bagay kay DeMar DeRozan dahil hindi naman sila nakalayo-layo sa playoff, hindi nga sila nakapasok sa finals kahit na mayroon silang Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook and James Harden. Hindi magko-complement ang laruan doon ni DeMar DeRozan mga idol. At yung Miami Heat naman, malakas itong Miami Heat kaso malaking issue yung injury ni Jimmy Butler at yung kinakaharapan ng mga injury din ng mga kasama niya. Ngayon, bakit Kings ang pinili ni DeMar DeRozan? Ito'y marahil sa kanyang paniniwala, ito yung magbibigay sa kanya ng mataas na oportunidad para manalo ng mga laban at baka makalayo-layo sa NBA playoff. Biglang lakas itong Sacramento Kings sa pamamagitan ni na Domantas Sabonis, Keegan Murray, De'Aaron Fox at sa kanilang mga role player katulad nila Malik Monk at sa kanilang magaling na head coach. Kabilang yan mga idol sa mga rason kung bakit mas pinili, mas matimbang kay DeMar DeRozan itong Sacramento Kings. Opisyal namang sinabi ng Lakers na hindi nila i-trade si Austin Reaves mga idol. Malaking no ang kanilang ipinarating sa mga kupunang nagkakaroon ng interes sa kanya. Inaasa na kabilang si Austin Reaves sa magkakaroon ng malaking papel ngayon sa Lakers dahil yan sa wala naman silang kinuwang mga panibagong manlalaro. Matarandaan na hinihingi ng Portland Trail Blazers si Reaves bilang kapalit kay Jeremy Grant. Kaso hindi pumayag ang Lakers. Todo practice na si Buddy Hield para sa kanyang bagong team na Golden State Warriors. At ngayon mga idol, kanyang sinasani naman yung kanyang pagtagbo. Stamina, quickness, mabilis, alisto, yan sa ngayon ang isinasanay nitong si Buddy Hield. Kasi importante yan kung ikaw ay naglalaro sa Warriors. Mabilis yung estilo ng kanilang paglalaro, palaging gumagalaw ang bola at dapat hindi ka nakatunganga, nakatambay sa pwesto mo. Dapat gumalaw ka. Sa Stephen Curry nga ay tumatakbo ng tumatakbo mga idol, pinapagod niya yung kanyang defender. Sa ngayon, naiintindihan mismo ni Buddy Hield ang kanyang papel, ang kanyang assignment sa Warriors at yun ay ang ibigay sa kanila ang mas nag-level up pa na Buddy Hield. Hindi yung Buddy Hield sa Sacramento Kings, hindi yung Buddy Hield sa Indiana Pacers o sa 76ers. Yung Buddy Hield ngayon ang kinakailangan ng Golden State, yung nagpapaulan ng 3-pointer. So yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Tumutok lang palagi, araw-araw tayong nag-a-upload. And as always, thank you for watching.